Hello mga kababayan, nakikinig kayo ngayon sa Rigmat 101 Radyo Patrol. Mga nagbabagong balita at totoo na hatid namin sa inyo. Tulad at makipag-ugnayan mula sa bulwagang pangbalitaan ng Rigmat 101. Narito ang inyong pinagkakatiwalaang mga mamamahayag na sino DJ Jacinto, DJ Cam at DJ Chai. Magandang buhay mga kababayan. Ako nga po pala si DJ Cam. At ako naman po si DJ Chai. At ako naman si DJ Jacinto. Narito ang Rigmat 101 Radyo Patrol. Ang oras natin ngayon ay alas 10:30 ng umaga. Ang bagong ito ay hatid sa inyo ng Nature Stream. Today, we can trust sources of water anymore. Confidence is gone due to human activities. Same human activities introduces deep from underground, tasty, well purified and corporately packaged, ultimate natural mineral water. Let's drink the new. Magandang umaga ulit mga kababayan. So yun partner, marami tayong pag-uusapan ngayon ha. Ano ba ang ganap natin ngayon, DJ Jacinto? Ang mainit ang isyong pag-uusapan natin ngayon, partner. Oh, talagang mainit ang pag-uusapan natin ngayon partner ha. Kasi init ang temperatura na nararamdaman natin ngayon na tsadyang tinatawag na heat index partner. Maganda pag-usapan natin yan, partner. Lalo na't maraming kababayan natin ang nakararanas dito, tulad ng mga construction workers at mag-aaral. Tama ka dyan partner at sobrang init ang panahon ngayon, di ba? Hindi katulad noon. Oo, partner. At alam nyo ba, meron kami sinagawang pagsusuri sa ilan nating kababayan. Tinanong ng ating team patungkol sa mga nararanasan nila ngayong tag-init. Narito at sabay-sabay nating panoorin. Paano nyo may lalarawan ang karanasan nyo ngayong tag-araw? Ngayon po, like, ang ginagawa ko po ngayon, like, palagi po akong, like, hindi po ako avoid ng ligo. Lagi po ako nagliligo po. Tapos, I always make sure po na nagdadala ako ng tumbler na may malamig na tubig para sa hindi ako mag-dehydrate. Tapos po, sa classroom po, lagi po ako nag-aayos ng sarili ko, like, nagpupulbo, ganyan. Kasi po, pag like, ang dugyot mo na, mas iniinitan ka pa po, tapos ganyan po. Tapos, sa classroom po, isa rin po kasi ako sa mga class officers namin. So, lagi ko po sinasabihan sila na wag na pong maingay. Kasi pag maingay po, mas iniinit pa po sa apo. Yan lang po. So, yung kahit may electric fan ka, may magkirara yung buga. Sa sobrang init minsan, kung dahil mga araw yung ibon mo, may tendency talaga yung mga heatstroke ka. So, ang ginilibo ko, may ko sa akong tawag, permit. Sila natin sa bato. Para ma-ano yung init. So, minsan, narinig ko yung tigdig mo sa sobrang init. Hindi mo na nakakanasan. Ano ba kainit? Super init. Pero pa rin naman, nasa may sunscreen, i-measure ang laging hydrated, may dalang payong, may laging may panyo. Sanang dapat maghanda tayo partner dahil magiging mainit ang mga susunod na mangyayari. Tama ka dyan, partner. Marahil ngayon ay nagtataka kayo kung ano nga bang ibig sabihin ng heat index at kung ano ang ibig sabihin ng mga numerong ito. Well, ano pang hinihintay natin? Halina't ating diskubrehin ang siyensya sa likod ng usaping ito. Isipin mo partner ha, habang naglalakad ka sa kalsada sa ilalim ng tirik na araw, ramdam mo talaga yung init sa iyong likod. At bigla-bigla alam na para bang napapasok yung balat sa sobrang init. Isipin na lang natin, partner, na ito ang paraan ng kalikasan upang taasan ng init bilang ganti sa atin. Kapag mataas ang humidity, nahihirapan ang ating katawan upang mag-cool down. Kahit naman mas mainit sa pakiramdam kaysa sa aktual na temperatura. Narito ang isa pa naming kasamahan upang ipaliwanag kung ano nga bang heat index sa scientificong salitaan. Ang heat index, o kilala rin bilang apparent temperature, ay isang sukatan kung gaano kainit ang pakiramdam kapag isinamang relative humidity sa aktual na temperatura ng hangin. Ang heat index ay nagsasabi sa iyo kung gaano talaga kainit ang pakiramdam sa labas. Kaya, sa isang mainit at malinsangang araw, kahit sabihin ng thermometro na 32 degrees Celsius, maaaring pakiramdam mo ay 38 degrees Celsius dahil sa kalumigan na nagpapahirap sa katawan mong magpalamig. Kapag ang heat index ay tumaas, hindi lang ang comfort natin ang naapektuhan. Maaari itong maging mapanganib. Maaari itong magdulot ng mga heat-related illness kagaya na lamang ng heat exhaustion at heat stroke na maaaring maging sanhi ng pagkamatay ng tao.
Kaya nga, pinag-iingat lalo ng iba't ibang council ng barangay tulad ng Libotan, Naga City ang mga residente matapos na makapagtala ng 45.9 degrees Celsius heat index sa Typhoon 2000 na automated weather stations at 48 degrees Celsius na heat index na itala sa Sangley Point, Cavite. Mahigit 30 lugar na nasa danger level at posibleng madagdagan pa ito ngayong Mayo. Kaya pala partner, mahalaga na lagi tayong hydrated, humanap ng lilim, at magpahinga sa loob ng bahay upang malabanan ng init. Tumpak ka dyan, partner. Masyadong delikado kung may expose tayo ng matagal sa araw habang mataas ang heat index. O partner, kaya nga nagpasuspende ang DepEd ng klase dahil sa sunod-sunod na mataas na heat index na natatala. Speaking of class suspension, maraming umalma sa pagpapasuspende ng kahit ng DepEd. Tumanggap ito ng samot-saring komento sa ating mga kababayan. Talaga nga naman, kasing init pala ng issue ang heat index ngayon. Narito ngayon, partner, ang ilan sa mga reaksyon ng ating kababayan tungkol sa naturang issue. Ano po ang masasabi nyo sa pagpapasuspende ng DepEd ng face-to-face classes dahil sa mataas na heat index? Sang-ayon po ba kayo dito? About po doon, sang-ayon po ako, I think it is a good like proclamation or rule po ngayong summer. Kasi po, as a student din po na like everyday pumapasok sa classroom ganyan, mainit po talaga siya. Like other than like other summers po, mainit po talaga siya ngayon. Like ngayon po, nakaka-experience po kaming students kahit po may mga electric fan ganyan po. Mainit po talaga siya, lalo na po pag tumututok na po, like yung alas 2 na po, like lagi na pong naantok yung students. Tas, like nagkakasakit na po, like nagkaka-headache, sipon, abo, ganyan po. Lagi pong ganyan yung yung situation namin sa opo. Hindi po ako sangayon kasi ang pagsuspende po kasi ng klase dahil lang sa init ng panahon ay hindi lang po sapat na dahilan upang ipagkait sa atin yung pagkakataon na magpatuloy sa pag-aaral at matuto, di ba? At kapag sinabi natin, kahit na sinabi natin mainit yung panahon, mahalaga pa rin na may pagtuloy natin yung edukasyon natin para umadlad yung pamumoy natin at magkaroon ng sapat na kaalaman, di ba? Kaya dapat bigyan ng alternatibong solusyon tulad ng tamang pag-aalaga sa kalusugan at disiplina sa sarili yung mga estudyante upang may pagpatuloy nila yung kanilang klase ng walang alam. Oo, sa ngayon, tama lang na yun ang ginawa ng DepEd na suspende ng klase. Dapat nga, supposedly dapat modular lang ako habang sobrang init kasi ng 51 degrees Celsius yung init. So, kung tutusin, maglalagay mo ng itlog sa kalsada, kahit may tawahan pa yan, malilungkot talaga yan. Ito maraming. So, ang normal temperature ng tao is 37 degrees Celsius now. So, pag tumaas ka ng 39, pinukumbulsyon yung isang tao sa taas ng init. So, umabot pa ng 50. So, dapat lang na suspend din yung klase. So, ang suggestion ko nga niya, imodular na lang yun. Hindi. Hindi naman kasi hindi ako sangayon. Instead kasi na mag-suspend ng klase, mas mainam na mag-implemento na lang yung mga paaralan na manghakbang para maiwas-iwasan yung init. Diba? Like, pag siguro ng mas maayos na ventilation sa mga paaralan or magpag-adjust ng schedule para maiwasan yung mga pinakamainit na oras. Ayun na nga, iba't iba talaga ang ating opinion sa usaping ito. Merong sumasalungat sa pagsuspende ng DepEd at meron namang sumasang-ayon. Oo, partner, sa kabila ng lahat ng diskursong ito, iisa lang naman ang priority natin sa ganitong issue. Ito ay ang kaligtasan ng bawat isa. Tama ka dyan, partner. Mahalaga na maging ligtas ang bawat isa sa panganib na dulot ng mataas na heat index. Kaya narito ang mga maaari nating gawin upang maiwasan ang banta ng dulot ng mataas na heat index. Drink plenty amount of water to avoid hydration. Avoid prolonged exposure to heat. Rest and hydrate. Limit outdoor activities as much as possible. Avoid caffeine and alcoholic beverages. Take breaks at shady and cool areas. Huwag kayong mag-alala mga kababayan, for there are ways to outsmart Old Man Heat Index. Whether manood ng pelikula, bisitahin ang mall, o kaya naman simpleng pagpapahinga sa harap ng aircon. Laging mayroong malamig na paraan upang makaiwas sa mainit na panahon ng tag-araw. At narito na nga, partner, mga kababayan, ang heat index na naipaliwanag
Kaya sa susunod na lumabas kayo at pakiramdam niyo na padpad kayo sa disyerto, don't worry, it's just the heat index doing its thing. Tama ka dyan, partner. Talagang importante may sapat na kalaman tayo rito pati na rin sa iba't iba pang mahigit na issue dito sa ating bansa. Kaya mga kababayan, palagi kayo makinig sa Rigmat 101 Radyo Patrol para pa sa iba pang nagbabagang balita. Maraming salamat po sa pakikinig at sana'y nagustuhan nyo ang ating mga napag-usapan. Manatili kayo nakatutok sa iba pang mga issue na ating pag-uusapan at haharapin. Ito po ang balitang tostado at totoo natin namin sa inyo. Ako po si May Malaking. At ako naman, si Jesha Francisco. At ako ay yung DJ na si Chazel Paulite. Diyos ko mga ka-partner, ang init! Ay DJ, try mo kayong pumasok sa ref. So yun nga, ako nga po pala ang inyong DJ na si Atekem Vermas. Hanggang sa muli mga kaibigan, always stay cool and safe. I'm DJ Hila Jacinto. Ito ang Rigmat 101 Radyo Patrol. Di ko alam kailan ang grupo ito nagsimula. Nung joke ba? Nung makazero sa calculus? Natambahan ng plates? O yung sabay-sabay na puyat sa 11:59 PM na pasahan? Magkakaiba man ang ugali. Isa naman ang pangarap namin ni Lithi. Malayo pa. Pero ngayon, malayo na. Malalasap mo talaga yung sarap? Na siyang babalik-balikan mo. Kaya ako, hindi na talaga ako sa Jollibee Young Burger.